Ayan mga buddy, eto na po yung tataniman ko ngayon. Sa wakas na isa lang na din, guhit na lang po ang kailangan. At eto na po yung pangguhit namin, nakagayak na. Nilagyan ko na rin po ng bato yan, pampabigat, para naman mas lumalim yung guhit niya mga buddy. Okay, umpisahan na po natin. Madali lang naman po yan eh. Hihilahin mo lang tong pangguhit at ayan, guguhit na siya. Dahan-dahan lang po muna yung paghila sa una para maging diretso po yung guhit niya. Para maganda, yan na rin po kasi yung magiging guide natin sa susunod na guhit. Diba? Napakadali lang mga buddy. Basic, next naman. Ang galing. Yan yung tinatawag naming tres plant mga buddy pag nakaguhit. Pero pwede mo rin naman pong hindi guhitan. At yun naman po yung tinatawag naming waray. Sa tingin nyo mga buddy, ano ba ang pinagkaiba ng tres plant sa waray? May idea ba kayo? Kung wala, pare-pareho pala tayo. Charo! Ayan, tuturuan natin si Bilas. Magtatanggal daw muna siya ng baluti. Charan! 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 Diba? Feel na feel. Para naman daw makilala siya ng mga kamag-anak niya doon sa may bandang Pangatian. Dito po sa bandang Kabanatuan, sakop din po ng Nueva Ecija yan. Kaya kung sino man po ang nakakakilala dito sa Bilasco, lalong-lalo na sa kanyang mga pinagkakautangan, abay dito lamang po siya matatagpuan. Dito sa barangay namin sa Ligaya, bayan ng Gabaldon, probinsya ng Nueva Ecija. NI! Charot! Okay, balik tayo sa topic natin mga buddy. Ano nga ba ang pinagkaiba ng tres plant sa waray? At kung ano ang mas maganda dito sa dalawa na to? Unahin natin sa waray. Sa waray kasi mga buddy, makakatipid ka sa pagod. Hindi ka na maguguhit. Tutubigan mo na lang tapos pwede na siyang pagtaniman. Ganon kabilis ang waray. Okay, dito naman tayo sa nakaguhit. Siyempre, mas matagal to mga buddy. Guguhitan mo pa kasi. Ang kagandahan naman dito mga buddy, pagka tinaniman mo na ng sibuyas, nakalinya din. Mas maganda po siyang tignan kaysa sa waray. Bukod dyan, mas matibay po siya sa mga ulan-ulan. Hindi po siya masyadong mabababad dahil pupunta po yung tubig sa mga pagitan. Nakaibabaw po kasi yung sibuyas pagka tinanim na dyan. Kaya hindi po siya masyadong maapektuhan pagka may ulan. Mahina po kasi ang sibuyas sa ulan. Kaya di baling magpatubig na lang po kami araw-araw. Wag lang uulan. Masama po kasi ang epekto ng ulan sa sibuyas. Nag-i-spaghetting pababa at pataas. Yun po yung tinatawag nilang haba-leeg. Humahaba po yung leeg ng sibuyas pag naapektuhan ng ulan. Tapos yung magiging itsura niya, hindi na po patayo, kundi pabagsak na. Hanggang sa masira na po siya. Pero wag kayong mag-alala mga buddy. Dahil meron naman tayong pangontra dyan kung sakaling may ulan. Hayaan nyo mga buddy. At sa susunod, yun naman po ang tatalakayin natin. Pero sa ngayon, balik muna tayo sa ginagawa namin. At eto na nga mga buddy, namumulot na naman ako ng mga damo. Ang dami pa po kasi, hindi na maubos-ubos. Andyang nahuhubuan na nga ako kapupulot ng mga damo. Kaya naman eto mga buddy, tinalian ko na lang ng leteng para lang hindi malaglag tong pajama ko. Sumuko na po kasi yung garter niya. Ano ba naman yan? Pero wag kayong mag-alala mga buddy. Pagyaman ko, ipapa-repair ko yan. Ayan, okay na naman. Balik trabaho tayo mga buddy. Marami pa po kasi akong pupulutin na damo. Hindi na naubos-ubos. Ito po kasi yung pinagtaniman ko ng kamote, kaya napakasukal pa. Habang sinusuyod naman kasi ni tatay, lumalabas. Ano kaya kung wag mo na lang suyudin tatay? Kasta na lang Pero joke lang tay, baka naman totohanin mo Mas maganda pa rin talaga pag nasuyod ng mabuti para hindi naman po siya masukal tingnan. At saka marami po kasing mutha dito. Yun bang tinatawag nilang barsanga? Isang klase po siya ng damo na pag hindi mo nakuha yung laman, abay kung san-san na lang tumutubo, ang hirap pa naman puksain itong damo na to. Ang kulit, kung tao nga lang to baka sinagsagunot kon. Ayan, kanya-kanya muna kami ng trabaho dito mga buddy. Namumulot po ako ng damo habang si Bilas naman nagguguhit at yung tatay ko naman po ang nagsusuyod. Diba, sobrang busy po namin na hindi na nga namin maharap kumain. Pati pag-ihi hindi na rin. Diyos me. Makapagtapon na nga lang ng damo. Total malapit naman na kaming matapos dito sa ginagawa namin. Konting tiis na lang at makakaraos na din. Eto nga at patapos na rin magguhit si Bilas. Abay talaga namang nagpapakitang gilas. Dahan-dahan lang sa pag-atras at baka naman ikaw ay madulas. Ingat-ingat din pag may time. Di baling mabagal basta apurahin mo. Okay, hanggang dito na lang muna mga buddy. Maraming salamat. Mag-ingat po tayong lahat hanggang sa muli. Bye-bye!